back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng usong-uso ngayon na mango graham bar. So ito, perfect siya pang dessert, pwede pang mga handaan, or kahit simpleng pang dessert lang sa bahay. And pwede din siyang i-business mga mi. Watch this video until the end para malaman nyo kung paano gumawa ng mango graham bar. But before we start, kung bago ka lang dito sa aking channel, i-hit mo na yung like button dyan sa baba, mag-subscribe ka na rin, at i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated every time na meron akong bagong mga video. So, sa paggawa ng mango graham bar, hindi naman ganun karami yung ingredients na kailangan natin. So, first, of course, kailangan natin ng all-purpose cream. Kailangan din natin ng condensed milk. So, yung condensed milk na gagamitin ko is mango flavor, since mango yung flavor ng graham bar na gusto kong gawin. Pero, pwede pa kayong gumawa ng ibang mga flavors ng graham bar, like Oreo, pwede nyong haluan ng Oreo or mga cookies. Pwede din kayong maghalo ng fruit cocktail para fruit salad yung kanyang flavor. And kahit ano-anong flavor na gusto nyo, pwede nyong gawin. So, yun nga, kailangan natin ng condensed. It doesn't have to be mango flavor. Kung hindi mango flavor yung gagawin nyo, pwede kayong gumamit ng regular na condensed milk. Of course, kailangan din natin ng graham crackers. Ayan. And since mango graham bar yung gagawin ko, meron tayong mangga. So, kayo na bahala kung ilang mangga yung gusto nyong ilagay. The more mangga, the more na masarap. Ganon. Sa mga gagamitin naman natin, kailangan natin ng mixing bowl. Kailangan din natin ng hand mixer. Importante yung hand mixer. Or kung wala ka naman talagang hand mixer, pwede tayong gumamit ng whisk. Pero, much better talaga kung hand mixer yung gagawin natin kasi kailangan nating i-beat ng maigi yung ating all-purpose cream para kumapal siya. Nasira yung hand mixer ko kaya magmamano-mano tayo ngayon. Whisk ang gagamitin ko pero for sure madugong laban to sa braso. Masakit sa braso to kasi kailangan mo magtiyagang mag-whisk ng mag-whisk hanggang sa kumapal yung ating all-purpose cream. Kailangan din natin ng mga pwedeng paglagyan ng ating graham bar. So, ayan, meron akong mga lalagyan dito. And kailangan din natin ng foil. Yung iba ang ginagamit nila, baking sheets, baking paper, or yung parchment paper. Pero mahal yun. So, dito tayo sa foil para mas affordable and budget friendly. So, itong aking all-purpose cream ay na-chill ko na sa freezer ng 4 hours. Nilagay ko siya kaninang 8 AM and may mga ginawa pa ako, umalis pa ako. So, ngayon ko pa lang siya gagawin. So, kailangan yung ating all-purpose cream ay chilled. Yung hindi mo na siya maaalog. Yung pag sinalin mo siya sa mixing bowl is buo siya. So, kailangan ganun yung consistency niya, hindi siya watery. Kung nagmamadali ka, ilagay mo siya sa lapag ng freezer, pwede na 1 to 2 hours. Pero ito, mas maganda to kasi 4 hours ko na siyang na-chill sa rep. Doon lang sa pinaka-rack, doon sa loob ng freezer. Pangit din na ma-overchill natin to, hindi na pwede kapag na-overchill. Hindi na maganda yung texture niya. Kaya wag nyo to ilalagay sa freezer ng 24 hours. Kung 24 hours nyo sa ilalagay, sa chiller lang o kaya doon lang sa baba ng rep, diba? Yung rep ko kasi nag-yellow yung ibaba niya. So, pwede ko rin siyang ilagay doon. Ididikit ko siya doon sa pinaka-dingding na nag-yellow. So, kung freezer, siguro mga 4 hours maximum lang. Pangit to kapag na-overchill. So, yun lang. Papakita ko sa inyo yung step-by-step procedure ng paggawa nitong ating graham bar. So, ano pang hinihintay nyo? Tara na! So, first, slice muna natin yung ating mangga. Ako, ganito yung ginagawa ko para tanggalin yung balat ng mangga. Gumagamit ako ng baso para matanggal ko siya ng buo. And then, islicein natin ng maninipis yung mangga or depende sa gusto nyong slice. Pwedeng pa square pero ako gusto ko yung ganito na pahaba siya. Next, sa mixing bowl, ilagay na natin yung ating na-chill na all-purpose cream. Ganito yung sinasabi ko, after nyo siya i-chill, kailangan buo na siya kapag inilagay nyo sa mixing bowl. Mas madali ang buhay kung meron tayong hand mixer, pero kung wala naman, pwede na nating pagtiyagaan itong whisk. Kailangan lang nating i-beat itong ating all-purpose cream hanggang sa mag-double siya or yung kumapal siya. Ginagawa natin ito para mag-incorporate ng air sa ating mixture and para maging thick yung kanyang consistency. Nakakangalay nga lang ito pag mano-mano. Pero ayan nga, as you can see, kumapal na siya at parang nag-doble na siya kaysa kanina. Pag ganyan na yung kanyang consistency, pwede na tayo mag-add ng condensed milk. Ako, pag naglalagay ako ng condensed milk pa unti-unti para matatansya ko yung tamis na gusto ko. Personally, hindi ako mahilig sa sobrang matatamis and usually hindi ko nilalagay yung isang lata ng condensed milk. Pero sa recipe na to, ginamit ko yung isang buong lata ng condensed milk na mango flavor. Alanganin yung size ng mga lalagyan ko kaya naglagay ako ng foil. Gusto ko malinis yung gilid niya at walang lalagpas na cream. Pero kung saktuhan naman yung lalagyan nyo, hindi nyo na kailangan gumamit ng foil.
After nyo i-layer yung graham at maglagay ng cream, ayan, pwede nyo nang ilagay yung mangga. Depende na sa inyo kung gaano karaming mangga ang gusto nyo. And pagkatapos nun, ay magle-layer ulit tayo ng graham dito sa ibabaw. Ito yung sinasabi ko kung bakit ako naglagay ng foil. Gusto ko pantay yung gilid niya at walang lalagpas na cream. Pagkatapos nyan, pwede mo na yung ipasok sa ref. And then, inulit ko lang yung procedure para dun sa iba ko pang mga lalagyan. After a few hours, eto na siya. Na-excite ako kaya ayan, nag-try na ako magbalot ng isa. Pero mas madali itong ibalot kung overnight na siya sa freezer. And mas masarap din siyang kainin kapag matigas siya. So yung isang graham na yung pinaka-size nitong aking graham bar. Kaya ayan, may guide na ako ng pag-slice. And ganito kakapal yung ating mango graham bar. If gusto nyo ng mas makapal pa dyan, mas dadamihan nyo yung paglalagay ng cream. Next is, gagamit lang tayo ng foil para ibalot ito ng isa-isa. Pagpasensyahan nyo na, first time ko, hindi ganun kaganda yung pagbabalot ko. So, eto na nga yung ating mango graham bar. Pwede nyo rin yung ibenta ng ganyan. At dito nga sa recipe natin na to, nakagawa ako ng 13 graham bars. Okay, so eto na yung isa dun sa mga nagawa ko. Nakagawa ako ng 13 pieces na ganito. Hindi ako magaling magbalot, tingnan nyo. Nakanganga pa. Kaya ito na yung kakainin ko. Ayan. So, buksan natin ang ating mango graham bar. Ganyan siya. May mangga. Let's try it. Lumalabas yung kanyang cream. Basta talaga mango. Ang sarap. Masarap yung nakaganito kasi madali siyang kainin kahit nasa labas ka. So, pwede mo rin siya ibenta ng ganito. So, ayun yung ating mango graham bar. Ang sarap. Kami, favorite talaga namin yung mango. Pwede ka gumawa ng ibang mga flavors. Pwedeng cookies and cream, ganyan. Pwede rin yung fruit cocktail yung ilagay mo para fruit salad flavor siya. Ikaw na bahala maging creative kung anong mga flavors ang gagawin mo. I think pwede ka rin gumawa ng ube flavor. Gamit ka lang ng ube na condensed, tapos lagyan mo ng ube halaya siguro sa loob. Pwede tayong maging creative pagdating sa feeling kung anong flavor ang pwede nating ilagay. So, sa costing, gumastos ako ng 300 pesos. Nakagawa ako ng 13 bars. So, kung ibebenta ko siya ng 30 each, meron akong 390, may tubo akong 90. Pero since mango siya, pwede ko siyang i-price siguro ng 35. And then, yung cookies and cream, which is mas mura yung magagastos, pwede kong i-price ng 30 pesos. So, pwede natin itong pang business na mga mommies, lalo na tayong mga mommies na nasa bahay. So, i-try nyo na din. And that's it for this vlog. Please don't forget to thumbs up this video if you like it. Ayan, comment kayo dyan sa baba kung nakatry kayo ng ibang mga flavors. Share nyo din sa amin. And please do subscribe if you haven't already. And see you on my next video. Bye! Thank you for watching. Don't forget to love yourself.